Ang express entry bilang siyang main source ng mga permanent resident admissions to Canada ay mayroon pong balita ng mga changes or pagbabago ngayong papasok na taon 2026. Mula sa mga doktor, mga researchers, senior managers at pati mga military personnel ay pwedeng mag-apply sa express entry ngayong susunod na taon. Aba, ay bago nga po ito. So yan ang ating topic ngayon guys. Kaya stay tuned sa ating kabuuan ng ating video. Hello everyone, sa Ate Menchi po ito and welcome back sa ating Menchi's Philcan Life. Today another topic about Canada ang ating pag-uusapan. At kung kayo interesado, please subscribe to my channel. Salamat po sa mga dati ng subscribers. Thank you sa inyong suporta. You can also give me some more support kung kayo po ay magiging channel members. So, please click the join button below. And with that, gusto ko nang pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Joy Gabriel TV, kay Lear V. Grace Tabian, Blissful Balance 1, Jepons JFY Darters, kay Nanette Lapira, kay Ariane Dalmalina, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Now, let's go to our topic guys. Express entry at ang mga pagbabago ngayong papasok na taon. Alam naman ninyo po na ang express entry ay siyang main tool ng Canada para maka-apply ang marami nating mga professionals, mga high-skilled workers from all over the world at maging from inside Canada. Ano ho? And for next year, 2026, ay aabot ng 109,000 ang nakatakda na papasukin na galing sa express entry ng mga PR. Ano po? At siyempre, yan ay base pa rin sa kung ano ang in-demand, kung ano ang hinahanap, kung ano ang pangangailangan ng labor market ng Canada. Mula sa mga software engineers, mga nurses, mga trades, mga foreign professionals, yan po yung dyan ang gagaling sa express entry. At syempre, pag sinabing express entry, edi syempre, yan yung pataasan ng score, mataas ba ang iyong education, mataas ba ang English test mo, umabot ba ng ano ang iyong CLB, yan po ang express entry. And for 2026, ay meron po tayong mga pagbabago. Ang isa sa ating sources guys, reference natin ngayon ay ang CIC News and many news releases po ay naglabas na rin ito. And now, let's go sa mga changes na yan. Isa-isahin po natin ilan ba ang mga changes na nakalista natin. 6. There are 6 changes na nakalista sa ating script ngayon. Okay, number 1. Ito po in-announce na ni Immigration Minister Lina Diab. About a week ago, ni-announce na niya na magkakaroon po ng bagong category sa express entry. Ito ay para sa mga physicians o mga doktor. Pero yan po yung mga doktor na nandito na sa Canada at nagtatrabaho na for at least 1 year of work experience bilang isang physician. Ano ho? So, there will be a category for that. Separate na category po. Bagong category. As you know, ang express entry po ay merong 3 major na mga programs. Meron tayo dyan na Federal Skilled Worker, Federal Trades, at saka ang Canadian Experience Class, CSC. Bukod doon, may mga categories pa. At yung categories na yun, dadagdagan ng bago, which is doctors, physician. Ano ho? Ang sabi po sa pinalabas ni Ma'am Diab, ano ho? Ito ay for those physicians with Canadian experience, and this is aside from the healthcare category. Dati na po kasi may healthcare category, as you know, no? Pero ito'y separate. It will be an independent category ang physicians. So, dapat daw po merong at least 1 year Canadian experience. No, hindi po international experience, Canadian experience. At dapat eligible din dun sa lahat ng mga general requirements for express entry. Andiyan yun po yung sila ay dapat meron din silang English test, sila ay meron din mga ECA ng kanilang education, at saka dapat din silang maggawa ng kanilang profile sa express entry to be part of the applicants. Okay? Para mapasama sa pool of express entry. Yan po ang isang bago. Good luck sa mga physicians na nandito na sa Canada at may experience na dito. Sana po ay kayo ay
magkaroon na ng PR status. Okay? Number 2, meron daw pong 3 mga bagong categories na pwedeng buksan for 2026. Aside from the physicians, meron pang 3 categories na pwedeng buksan. Ano-ano ang mga yon? Isa na po ay ang leadership category for senior managers ng mga kumpanya, mga malalaking industries. Yan, ano ho. So, leadership category for senior managers. Number 2, research and innovation para sa mga scientists at mga researchers. Wow, high-tech, ano ho. At number 3, ito yung National Security and Defense. Military personnel daw po galing sa ibang bansa pwedeng pumasok sa Canada. Alam niyo, meron na kasi akong nababalitaan na kulang po ang ating mga nag-a-apply sa military ng Canada. Kulang. Yung galing dito mismo sa loob. Kaya ngayon, ay itatap nila ang mga bansa na kapartner o kaalyansa ng Canada at doon sila kukuha ng mga aplikante for military. And this will be through the express entry. Ano ho? Abangan ninyo guys kung kayo ay interesado. So, National Security and Defense to support the Canadian Armed Forces. At ipaprioritize po yung mga highly skilled na military recruits mula sa mga partner countries. So, hindi po lahat ng bansa ay kukunan nila ng aplikante. Ang Pilipinas ba ay partner? I think so. Ang Pilipinas po, I think, ay isa sa mga partner ng Canada. So, ngayon, this leaves me the question. So, dahil dumami na, may 4 na posibleng pumasok na category, meron kaya pong mabawas dun sa dati na mga categories? Ang current po ng mga categories ay ang STEM, Science, Technology, Engineering, Math, at saka ang Trades, Healthcare and Social Services, Education, Agriculture, and Food Processing. Take note guys, for this year 2025, wala pa pong draw ang STEM at saka ang Agriculture. So, hindi natin masabi kung merong babawasin dun sa dati na categories para ipasok ang 4 na posibleng bago. Ano ho? Number 3 sa mga major changes guys ay ang increased PNP allocation para sa mga PR sa mga probinsya ngayong 2026. Alam nyo, yung 2025, marami po ang nalungkot kasi binawasan nila nung early part of 2025. Hinati nila. Pero yung kanilang desisyon na yon, binago rin nila. Middle of 2025, nagdagdag sila uli ng PNP allocation. Ngayon, 2026, ang maganda po ay nagdagdag ng 65%, let me see, 66% po ang idinagdag nila from the 2025 allocation. So, in total, 91,500 ang alokasyon sa lahat ng probinsya at territories ng buong Canada for 2026. At anong ibig sabihin nun? Malaking bagay po ito kasi kayo na mga nasa probinsya at mga aplikante ng PNP, Provincial Nominee Streams, sa dami ng streams na yan, sana meron po kayong na-applyan at ang maganda ay nadagdagan po ang alokasyon. Nasa screen guys at ilalagay natin dyan ang list of allocations ng probinsya, bawat isang probinsya sa Canada and territories from 2025. Tingnan nyo po yung pagbabago, 2026 hanggang 2028. Ayan po sa screen. Isa pang pagbabago guys ay ang changes sa NOC, National Occupational Classification. Ano bang kahalagahan ng NOC? Bawat trabaho po dito ay may code, may NOC code. At bawat NOC code, nakasulat po doon yung inyong mga major duties. So, 165 units daw po ang maapektuhan nito. There will be revision sa mga titles. Mga titles na yung halimbawa po ay welder. Yun. O di kaya ay food counter attendant. Yun po yung mga titles. So, posibleng magkaroon ng pagbabago sa mga titles ninyo or identification at posibleng magkaroon din ng pagbabago sa mga main duties, employment requirements, at mga exclusions. So, watch out for that guys. In 2026, we don't know what month, pero posibleng magkaroon ng revisions ang inyong NOC. Kaya, number 5 guys, ay magkakaroon tayo ng isa pang klase ng English test.
Ito po yung napabalita na noong August pa of this year na ang Canada ay nag-approve na ng another English test aside from CELPIP, aside from IELTS, aside from Pearson Test of English, ay ang TOEFL ay papapasukin na rin po sa Canada, sa immigration program ng Canada. TOEFL ay ang Test of English for Foreign Language. Ito po ay ginagamit sa ibang mga bansa na test. I think in US ginagamit ang TOEFL at sa ibang mga profesyon. Pero ngayon pa lang ito papapasukin sa Canada. Kahit po sinabi nilang approved na, papapasukin na nung pang August, pero hindi pa po pala ito sinisimulan. So, ibig sabihin, there'll be more choices for you guys sa kung anong exam ang inyong mas gugustuhin for your English test. Okay? And number 6 po ay mananatili pa rin po malakas ang Francophone. Ang Francophone category, guys. French speakers. Ito po yung mga workers na marunong mag-French language, pero ang posting is outside of Quebec. Hindi lang po sa Quebec ang may French speakers. Ano ho? So, sabi nga nung iba, kung kayo raw ay matututo ng French, ay go ahead mag-aral ng French kasi ito'y magandang entry ngayon sa Canada. Ang question na lang ho ay ang language naman po ay hindi tayo magiging ganun kabilis maging fluent. Pero kung kayo may interest sa French, then go ahead. Sapagkat ito po ay mananatili. Libo-libo guys ang ini-invite. Thousands of workers with French language ang inimbitahan na in the past months. At posible for 2026 ay ganun pa rin. So those are the 6 major changes guys ng Express Entry na inaasahan nating makikita for 2026. Maganda ba ang mga changes na ito? Yung iba po yung maganda kasi madaragdagan ang posibleng makapag-apply. But it will give you more competitions, maybe. Pero guys, marami naman po yung 109,000 na kanilang alokasyon. Kaya sana'y kayo ay mapasama doon sa maiimbitahan. As usual, gagawa kayo ng inyong profile sa Express Entry. It will stay there in the pool for 1 year or 12 months. And then after 12 months, i-revise lang ninyo, i-renew ninyo, and then you're still there sa pool. At sana po'y maimbitahan na kayo to apply for PR. Ito po si Ate Menchi. Thank you for watching. Sa mga nanood po ngayon, thank you so much. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button. At sa mga nakasubscribe na, thank you very much po sa inyong patuloy na panonood sa ating mga videos. You can also support me by clicking the join button and be a member of this channel. Thank you po sa ating mga channel members. Thank you kay Joy Gabriel TV, kay Lear V. Grace Tabian, Blissful Balance 1, Jepons JFY Darters, kay Nanette Lapira, kay Ariane Dalmalinaw, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Yun na muna guys, Ate Menchi from Toronto. Thank you for watching hanggang sa susunod nating video. Bye!